Ang pelikula ay nagsimula sa Russia, kung saan ang mag-iina ay nasa tabing ilog at nag-i-enjoy. Ang bunsong si Sergey ay nagyayabang tungkol sa pag-akyat niya sa tuktok ng puno, nang biglang may mga eroplanong German na dumating. Sinabi ng ina sa mga bata na sila'y magtago, pero sinabi ni Sergey na hindi takot at binabaril ang eroplano gamit ang tirador. Sa gulat niya, ito'y tumama at sumabog. Ngunit pagtingin niya, wala na ang kanyang pamilya. Kinabahan si Sergey sa kanyang panaginip at tinawag ang kanyang ina. May kumatok sa kanilang pinto. Inaakala niyang ang kanyang ina ang kumakatok kaya tumakbo siya papunta sa kanya, ngunit isang babae ang pumasok na nag-aalala. Siya ay nagpasalamat sa Diyos na siya ay ligtas at sinabi niya na patay na ang kanyang ina at kapatid. Hindi maunawaan ng bata ang sinasabi ng babae, at nais manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinabihan siya ng babae na binomba sila ng mga Aleman at dapat siyang magtago. May mga sundalo na papalapit sa kanilang bahay. Pinatatakbo si Sergey palabas ng bintana at biglang nabaril ang babae. Habang tumatakas si Sergey mula sa bahay, nakita niya na ang buong lugar nila na nasusunog. Tinatawag niya ang kanyang ina habang tumakbo siya palayo. Matapos tumakbo ng ilang sandali, napadpad siya sa kagubatan. Nagumpisa nang tumawag si Sergey sa kanyang ina na sunduin na siya dahil siya'y naliligaw. Gabing iyon, natulog siya sa kagubatan. Kinabukasan, nakita natin siyang umiinom ng tubig sa ilog nang biglang lumapit ang mga sundalong kalaban. Nakita ni Sergey na sila'y mapanganib, kaya't agad siyang nagtago. Siya'y nagulat nang may ahas na lumapit sa kanya, ngunit hindi siya natakot. Mas takot siya sa mga sundalo kaysa sa ahas. Kumain ang mga sundalo malapit sa ilog at umalis pagkatapos, kaya't kinuha ni Sergey ang natirang pagkain. Sa pagtatapos ng araw, pagod na ang munting bata. Hindi siya kumain ng wasto sa loob ng 2 araw at walang patutunguhan sa kanyang paglalakad. Samantalang naglalakad, nakakita siya ng mga ligaw na berries at kinain ang mga ito. Ngunit bigla na lamang may pagsabog sa likod niya at nagulat. Siya'y nanghina at nagsimulang maghalusinasyon. Ngunit kahit nasa gayong kalagayan, siya'y nanatiling matapang at sinabihan ang tao na may baril siya at hindi siya takot. Nagpatuloy siya sa kanyang paglakad at biglang nawalan ng malay. Habang natutulog, 2 sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay nag-cut sa base ng hukbong Ruso, kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov sa kanyang mga sundalo. Dumating sila kasama ang bata. Nang sabihin ng mga sundalo na sila'y hindi kaaway, ipinakilala ni Sergey ang sarili. Nagtawanan ang mga sundalo nang makipagkamay ang bata kay Commander, na nagpapayo na siya rin ay magpakilala. Naramdaman ng mga sundalo ang pagmamahal para sa bata at sinamahan nila ito. Pinainom siya ng tubig at pinakain. Pati rin ang malamig na Commander ay inalagaan ang bata. Si Nurse Katya ay nagdala ng mga gamot para kay Sergey, at nahulog ang kanyang loob sa bibong bata. Hiling ng bata na guhitan siya ng tank sa kanyang mga sugat dahil gusto niyang maging sundalo paglaki. Kahit mga sugatang sundalo ay nakakausap ang bata at masaya. Napahanga si Sergey sa baril ni Commander at sa kanyang mga plaka. Sumasagot din si Commander sa lahat ng katanungan ng bata at pinayagan siyang maglaro sa pistol matapos tanggalin ang mga bala. Ipinakita ni Sergey kay Commander ang tank na ginuhit sa kanyang tiyan at nagmayabang na rin na gusto niyang maging sundalo. Hiling ni Katya kay Commander na hayaan ang bata na manatili kasama ang batalyon, ngunit tumutol ito, na nagsasabing hindi ito ligtas, gusto niyang ipadala si Sergey sa orphanage. Nagsasama-sama ang mga sundalo sa kanilang pahinga kasama si Sergey. Binibisita siya ng madalas sa buong araw. Nagdadala sila ng pagkain mula sa kanilang mga pamilya at hinahayaan pa siyang maglaro sa kanilang mga binokular. Isang araw, may sundalo na pumunta sa Commander upang hilingin na payagan ang bata na manatili kasama sila. Napalapit na ang mga sundalo sa bata at itinuturing siyang pamilya. Nakakagaan sa loob nila si Sergey. Gayunpaman, buo ang desisyon ng Commander na ipadala ang bata sa orphanage para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, umatake ang mga kalaban at marami ang nasugatan. Isang sasakyan ang dumating upang sunduin si Sergey at dalhin siya sa orphanage. Sinabi ng Commander ang balita sa bata at ibinigay sa kanya ang isang kahoy na pistol bilang regalo. Sa kabayaran, niyakap siya ng bata at sinabing natatakot siya para sa kaligtasan ng Commander.
Natouch ang commander sa yakap niya at nagbago ng isip. Sinabi niya kay Sergey na manatili kasama ang mga sundalo bilang anak niya. Kinagabihan naghanap sila ng damit para sa munting sundalo, labis silang natutuwa na makakasama nila si Sergey. Ginising ni Commander si Sergey at binigyan siya ng mga damit. Isinuot ito ni Sergey at tumakbo-takbo, na tila isang tunay na sundalo. Tinawag siyang ang munting sundalo. Habang tumatakbo ang bata, umatake ang mga Aleman sa kanila. Dinala agad ng mga sundalo si Sergey sa isang ligtas na lugar at nakipaglaban sa iba. Lalong dumami ang mga sugatang sundalo. Gusto ni Sergey na makatulong, kaya't nagdala siya ng tubig para sa mga nauuhaw na sundalo. Hiling sa kanya ng isa sa kanila na basahin ang liham na ipinadala ng pamilya nito dahil may piring sa kanyang mata. Gusto ng bata na makatulong, ngunit hindi siya marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at sinimulan niyang gawing kwento ang mga nakasulat dito, na nagsasabing ligtas ang baka ng sundalo sa kanilang tahanan. Nang sabihin ng sundalo na wala siyang baka, sinabihan siya ng iba na sumama na lamang sa kwento at nagtawanan. Binasa niya ang mga liham ng iba ng pareho at nagbigay lakas ng loob sa kanila. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Katya at ang commander na nag-uusap. Mukhang may gusto ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi nila ito inaamin. Nang maglaon, sinabi ni Sergey sa commander na siya ay nasa posisyon ng orderly sa batalyon at nagsimulang magpakilala bilang isa. Ngunit, nakita ng bata na nasira ang istasyon ng isa sa mga sundalo dahil sa atake. Tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa patay na sundalo. Kinabukasan, ipinipilit niya sa commander na bigyan siya ng misyon at binigyan siya ng tungkulin na ipamahagi ang mga liham sa mga sundalo. Natapos niya nang mabisa ang kanyang gawain. Sa sumunod na araw, naglalakad ang bata sa base dala ang binocular. Habang siya'y naglalaro dito, nakita niya ang paggalaw mga dayami, kaya't ito'y nagmadaling bumalik sa batalyon at kinuwento ang kanyang nadiskubre. Sa una, hindi naniniwala ang mga sundalo, ngunit sinamahan pa rin nila ang bata. Nang malapit na sila sa mga dayami, nagulat sila nang makita ang dalawang German spies na nagtatago sa ilalim. Kinulong ang mga spies at pinuri si Sergey. Sa gabi na iyon, ipinakita ng commander kay Sergey ang mga dokumento para sa kanyang pag-aampon. Opisyal na ngayon ang commander na ang ama ng bata. Alam ni Sergey ang damdamin ng commander kay Katya, kaya, upang bayaran ang kabaitan nito, dinala niya ito kay Katya. Ngunit nang makita nila itong nakikipag-usap sa ibang lalaki, inakala nila na may interes siya sa iba. Inatake muli ng mga Aleman ang base. Sa pagkakataong ito, tumulong si Sergey sa mga sundalo sa frontline sa pamamagitan ng pagsusuplay ng mga bala, ngunit inutusan siya ng mga sundalong iyon na bumalik sa silong dahil labis na delikado sa labas. Pagdating niya sa silong, nakita niya ang commander at iba pang tao na naguguluhan dahil nawalan ng koneksyon ang telepono sa kolonel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga putol na alambre. Sinundan ni Sergey ang sundalo at nakita niyang itong sugatan. Tinanong niya ang sugatan na sundalo kung paano ito ayusin at ginawa ito ni Sergey. Nagbalik ang koneksyon at muling tinawagan ang karagdagang tropa. Iniligtas ni Sergey ang lahat. Sa huli, nakikita natin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas, nagtapat na siya kay Katya at hiningi sa kanya na maging ina ni Sergey. Si Katya ay tuwang-tuwa, ngunit bago siya makapagsalita, may isang sundalo na lumapit sa kanila at nag-abot ng isang sulat na nagsasabing sila ay ipinadala mula sa base. Sa sumunod na araw, lahat ng mga sundalo ay umalis patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergey. Gayunpaman, sa kanilang daan, natagpuan nila ang isang minahan na sumabog at nasira ang ilang kanilang mga sasakyan. Sugatan ang commander habang ang orderly ng grupo na malapit kay Sergey ay namatay sa pagsabog. Si Sergey ay umiiyak at niyakap ang commander. Dinala nila ang mga sugatan sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bagong base. Nang sa wakas ay makarating sila sa ibang base, nakilala nila ang leader ng commander, ang general. Impressed din ang general sa bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Kinabukasan, iginawad sa kanilang division ang guards banner, at gayon din sa bata. Nangako siya na ililigtas ang kanyang bansa kapag ibinigay sa kanya ng general ang kanyang plaka. Isang gabi,
inatake ang kanilang base, at natrap ang commander sa ilalim ng mga guho. Si Sergey ay umiiyak para sa kanyang ama at sumusubok na iligtas ito. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo, na sa wakas ay nailabas din ang commander. Kinabukasan, lumapit si Sergey sa sugatan na commander, nasugatan ang kanyang mga kamay habang sinisikap iligtas ang commander. Ang bata ngayon ay hindi maipaghihiwalay sa grupo. Wala siyang pamilya maliban sa kanila at sumasama siya saan man sila magpunta sa giyera. Natatapos ang pelikula, habang ang regiment ay makikita na lumilipat sa ibang base, nakilahok din siya sa laban sa Stalingrad, at nakarating sa Poland kasama ang mga sundalo. Kilala siya ngayon bilang ang pinakabatang sundalo sa buong mundo, at ang alamat ng kanyang kabayanihan ay ngayon ay kumakalat sa buong mundo.